Sino ang nag-akto ng kababalaghan? Sa gitna ng gabi. Holographic na kalokohan. O baka naman may grupo na nasira ang cable. Tubig. Ito ay tubig. Diyos. Humihingi ng tubig mula sa Diyos. Tulungan mo ako, daang libong mamamayan ng Yunsao. Nag-aarte. Sino ang mag-aarte na magugutom ng ganito? Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang tubig. Ang mga tao sa bayan. Nauuhaw na kumakain ng lupa ng guanyin. Amoy dugo. Amoy ng pulbura. Hindi ito props. Buksan mo ang bibig mo. Dahan-dahan lang sa paglunok. Kapag nagmadali kang uminom, delikado yan. Alam ko. Diyos ko. Alam ko. Anong napakagandang inumin ito. Hindi sapat ang uminom lang ng tubig. Kumain ka nito. Ang amoy ng trigo. Bakit napakasarap nito? Ako si Gu Qingfeng, ang pinuno ng Yunzhao sa Dakilang Liang. Nagmamalaki akong makilala ang Diyos. Hindi ako Diyos. Ako si Lin Fan, isang nagmamay-ari ng supermarket. Kanina sinabi mo, ano ang nangyari sa 10,000 tao ng Yunzhao? Ang lungsod ng Yunzhou ay napalibutan ng mga rebelde ng 3 buwan na. Walang tulong mula sa labas. Walang supply ng pagkain sa loob. Pinaabot ng mga rebelde ang pinagkukunan ng tubig sa labas ng lungsod. Sa syudad, kahit ang balat ng puno ay naubos na. Ang mga mamamayan ay namamaga ang tiyan mula sa pagkain ng lupa. Si Ginoong Gu ay walang kakayahan. Hindi maprotektahan ang mga mamamayan ng buong syudad. Walang supply ng pagkain at tubig sa loob ng 2 buwan. Paano ninyo nalampasan ang mga ito hanggang ngayon? Sa pamamagitan ng isang hininga. Malupit ang mga rebelde. Kung masira ang lungsod, siguradong magwawasak sila ng buong lungsod. Mas gugustuhin ng buong lungsod na magutom hanggang mapagod. Kaysa magbitiw sa pader at umatras ng isang hakbang. Ito ay tunay na likha ng aming ninuno, isang kilalang pintor ng mga sinaunang henerasyon. Naway maawa ang dukha. Handa akong ialay ang yaman na ito. Basta't mapalitan ito ng isang karito ng pagkain para sa buhay. Ito ay tiyak na hindi modernong pamamaraan ng pag-ipon. Ang estilo ng pagsulat at ang selyo ay mga bihirang likha na naitala sa mga aklat ng kasaysayan na matagal nang nawala. Kung totoo ito, tiyak na napakalaki ng halaga nito. Lin Fan, nasa iyong sirang bodega pa rin nagbibilang ng natitirang basura. Tumawag si Zhao Debiao sa gitna ng gabi para magpabilis ng proseso. Huwag mo akong gawing biro. Kung hindi mo mababayaran ang utang bukas ng umaga, dadating ako kasama ang mga tao para seal ang iyong bodega. Mas mabuti pang pumirma ka na ng kontrata ngayon. Makakakuha ka pa ng kaunting pera para umuwi at magtanim. Hahaha. Asil ang aking bodega. Zhao Debiao. Hindi mo na makikita ang araw na ito sa buong buhay mo. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para makipag-usap sa akin ng ganyan? Bukas ng umaga, maaga. Ihuhulog ko ang bayad sa iyong mukha ng walang bawas. Ginoong Gu, tinanggap ko na ang larawan. Mabait na tao. Nais mo bang magbigay ng pagkain? Tingnan mo ito. Biskwit. Karne. Kahit gaano karami mayroon tayo. Mula ngayon, buhay ng 10,000 tao ng Yunzhou. Aalagaan ko si Lin Fan. Dalhin mo muna ang mga ito pabalik para sa agarang tulong. Unahin ang mga sundalo sa pagkain. Para makayanan ang kalahating araw. Pupunta ako para gawing pera ang painting na ito. Agad na ililipat ang buong linya ng produksyon ng pagkain sa'yo. Dadalhin ko ito sa'yo. Mabait na tao. 40,000 sundalo at mamamayan ng Yunzhou ay mananatili sa pintuan ng lungsod. Naghihintay sa pagdating ng Diyos. Zhao Debiao, dumating na ang iyong oras. Totoo. Talagang nagbigay ang Diyos ng pagkain. Lahat, magising na kayo. May tubig na. May pagkain na. Pangulo ng lungsod. Ang dilaw na luwad na ladrilyo na ito ay talagang nakakapatay.
Ayoko na. Iwanan na lang sa mga matatanda. Ito ay hindi luwad na ladrilyo. Ito ay pagkain na ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan. Lunukin mo. Nganga mo. Matamis. Matamis. At may mantika. Mga kapatid, ito ang unang supply ng pagkain na ibinigay ng Diyos. Panatilihin ang gabi na ito. Nangako ang Diyos. Sa umaga, tiyak na darating ang pagkain mula sa Diyos na kasing dami ng bundok at dagat. Huwag umatras sa laban. Hindi ba't si Boss Lin na malapit ng malugi? Bakit? Hindi na kayang panindigan ang supermarket. Nandito ka lang para magpakasaya. Zhao Debiao. Buksan mo ang mga mata mo ng mabuti. Tingnan mong mabuti. Sino ang mayaman dito ngayon? Mga mahal na bisita, bago magsimula ang bidding, pahintulutan niyo kaming kumatawan sa Longting Auction House na ipahayag ang aming pinakamataas na paggalang. Sa nagbigay ng mahalagang item na ito, si Ginoong Lin Fan. Matapos ang pagsusuri ng 5 pambansang eksperto sa magdamag, ang larawang ito ay tunay na patunay ng isang dakilang pintor noong nakaraang dinastya, isang alamat sa kasaysayan. Pangunahing presyo, 50 milyon. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 5 milyon. 10 milyon, 70 milyon, o 80 milyon. 1 bilyon. 1 bilyong 20 milyon. 3 beses. Naibenta. Binabati kita, misteryosong mamimili. Ang bihirang likhang ito. Nabili sa halagang 120 milyon. Medikal na pahintulot. Lin Fan, saan ka nakakuha ng swerte? Akala mong sa halagang 1 bilyon at 20 milyon ay matatalo mo ako. Ngayon, wala ka ng karapatang makipaglaban sa akin. Bayad sa iyong 500,000 kabayaran sa paglabag. Kasama na ang interes. Nabayaran na. Pumasok na ang 50 milyong yuan. Nakarating na ang pera. Ang natitirang 7 milyon. Ngayon gagamitin ko ito para saktan ang iyong supply chain. Pumunta na ang 30,000 na deposito. Nasa taas ang bank transfer. Tingnan mo na lang. Boss Linlin. Sigurado ka bang kukunin mo lahat ng military-grade compressed tablets? Ito ay 30 milyon na stock, ha? Nakita mo na ang pera. Bayad agad-agad. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Agad na magbaba ng mga gamit. Itigil ang lahat ng gawain sa buong lugar. Umiikot ang mga forklift para magbaba ng mga kalakal kay Boss Lin. Di kalidad na pagkain. Gino Gucheng, dumating na ang unang batch ng malalaking kargamento. 30,000 pirasong mataas na caloric na compressed na biskwit. 1 beses na supply ng bitamina. Ito pa lang ang unang sasakyan. Kainin. Buksan na ang lahat para kumain. Kapatid. Para bang ito ang buhay ng 100,000 sundalo at sibilyan sa Yonzhao? Huwag kang yumuko. Ang oras ay buhay. Agad dalhin ang mga kalakal palayo. May ilang daang sasakyan pa ako dito. Mga pagkain at inumin, mga pagkain at inumin. Di kalidad na pagkain. Di kalidad na pagkain, di kalidad na pagkain. Magpapaandar ng sasakyan. Pagsasaayos ng mga bantay. Magdala ng bigas. Pataas sa pader ng lungsod. Ipamahagi ito. Tunay na bigas ito. Nakatikim ako ng lasa ng karne at mantika.
Ang mga general ng lungsod ng Yunzhao. Biyaya ng mga Diyos ang ibinigay na pagkain. Itong lungsod. Magiging kaya nating mapanatili. Patayin. Laban hanggang kamatayan, hindi susuko. Yung si Liu Qingfeng, yung mahiyain na scholar. Hindi na makakaya hanggang ngayong gabi. Magbigay ng utos. Bukas ng umaga, susugod na sa lungsod. Tatlong buwan na silang walang pagkain. Saan galing ang lakas ng grupong ito ng mga demonyo para kumanta? Ay, Ginoo. Ganap nang naharang ang daluyan ng tubig. Walang kahit isang patak ng sariwang tubig ang makapasok sa lungsod ng Yunzhao. Liu Qingfeng, hindi ko alintana kung ano ang ginawa mo kagabi. Anong uri ng mahika ang nagbalik ng mga sundalo? Kaya ng tao na hindi kumain ng 3 araw. Ngunit hindi talaga kaya na hindi uminom ng tubig ng 3 araw. Iutos ang utos ng aking hukbo. Pabilisin ang pagkubkob sa 4 na pintuan ng lungsod. Walang langaw ang pinapayagang makalabas. Wala ng tubig ang pinuno ng lungsod. Halos maubos na ang putik sa ilalim ng balon. Tanging na ipipiga ang isang mangkok ng putik. Sobrang tuyo ng biskwit. Hindi natutunaw sa tubig. Hindi ko maisubo. Mga kapatid, halos hindi na makahinga sa uhaw. Pinutol ni Xiaoli ang pinagkukunan ng tubig sa labas ng lungsod. Kahit na ang layunin ay iligtas ang buhay ng milyon-milyong tao. Binilugan ng Diyos ang pagkain. Kailangan pa ba nating mamatay sa tubig? Bigyan ng kaunting putik na tubig ang mga sugatang tao para mabasa ang kanilang mga labi. Ako'y pupunta upang humingi ng tulong sa mga Diyos. Mahigpit na ipagtanggol ang Starmouth. Hintayin niyo ako. Bakit parang naguguluhan si Ginoong Gyu? Walang sapat na pagkain. Mabait na tao. May pagkain pero wala ng tubig. Pinutol ng mga rebelde ang daloy ng tubig sa labas ng lungsod. Lahat ng mga lumang balon sa loob ng lungsod ay ubos na. Pinutol ang daloy ng buhay. Itong mga rebelde ay may kaalaman sa estratehiya ng digmaan. Mahal na tagapagligtas. Ang dami ng tubig na kailangan sa loob ng lungsod sa isang araw ay parang ilog. Kahit na ibigay mo sa akin ang lahat ng tubig sa imbakan, kulang na tubig lang yan. Ano ang dapat gawin? Maaari niyang harangin ang ilog sa ibabaw. Pero hindi ba niya kayang harangin ang mga ugat ng tubig sa ilalim ng lupa na daan-daang metro ang lalim? Sa harap ng makabagong industriya, ang pagkawala ng tubig ay isang biro. Agad na ipakuha ni Ginoong Lee ang pinakamalaking mobile na diesel deep well drilling machine mula sa inyong pabrika. Isama na ang buong set ng industrial grade na reverse osmosis water purification equipment. Yung kagamitan ni Boslin ay napakalaki. Kapag na-assemble, kasing taas ito ng 3 palapag. Gaano kalalim ang balon na balak mong gawin? Gusto kong tumagos sa batuhan. Diretso sa ilalim ng ilog. Hindi problema ang pera. Bayad agad ang kabuang halaga. Kinakailangan ko na ang lahat ng kagamitan ay hati-hatiin. Sa mga modulo na kayang pumasok sa 2 metrong malapad na pintuan, dapat maihatid sa aking pangunahing imbakan sa loob ng 2 oras. Umalis ka na at tawagin ang pinakamahusay na mga panday at magpapalayok sa buong bayan. Ngayon gabi, bibigyan kita ng isang bagay. Isang walang hanggang ilog sa ilalim ng lupa. Umalis ka na.
Ano ba itong kakaibang bakal na to? Anong uri ng nilalang? Nasa loob ang plano ni Gocheng at ang video kung paano ito buuin. Gawin niyong mga manggagawa, sundan ang larawan ng pusa at tigre ng mabilis. Lahat ng manggagawa sa lungsod, makinig sa utos. Ihatid ang mga banal na bakal na ito sa plaza ng lungsod. Ngayong gabi, kahit maputol ang kamay, gagawin namin ang lahat para maipagsama ang banal na bakal na ito. Kahit maputol ang kamay, pipilitin naming buuin ang banal na bakal para sa akin. Nabuo na ang banal na bakal ng lungsod. Ang kasalanan ng gear na ito ay sadyang kamangha-mangha sa likha ng kalikasan. Ako'y matanda na, nagtrabaho ng buong buhay ko sa bakal. Wala na akong pagsisihan pa. Ang buhay ng mga tao sa lungsod, nasa kamay ng isang hakbang na ito. Ha? Diyos! Ito ang tinig ng Diyos. Dumating na ang tubig. Diyos ko! Walang kahit anong amoy ng lupa ang tubig na ito. Mas matamis pa ito ng 100 beses kaysa sa tubig sa bukal. Ipinagkaloob ng Diyos ang buhay na tubig. Hindi na tayo mamamatay sa uhaw. Gusto mo bang mamatay ako sa uhaw, Yunsu City? Sa harap ng kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay nangangarap. May tubig na si Lao Wang. Agad na maglagay ng kawali upang magluto ng lugaw para sa lahat ng tao sa bayan. Hayaan munang kumain ng mainit ang mga matatanda at mga bata. Pangulo ng bayan. Wala nang panggatong. Ang mga pang-itaas ng pinto sa bayan. Kahit ang mga sahig ng kama ay naalis na para gawing panghadlang sa pag-atake. Ngayon, wala na ngang makitang kahoy na pwedeng sunugin. Pumunta ka sa tanggapan ng kayamanan. Humingi ka kay Lord Lin En. Liner. Nabaha ang tubig. Pero sa lungsod, walang kahoy at damo. Hindi makapagsimula ng apoy. Hindi makapagpapalasa ng lugaw. Matagal ko nang hinulaan ito. Ang patay na lungsod na nakubli sa loob ng 3 buwan. Saan galing ang kahoy? Ipapadala ko ang apoy sayo. Ito ang tinatawag na malaking gas na kalan. Nakasalalay dito ang apoy na kayang maglaga ng ilang araw at gabi. Ikabit ang tubo. Buksan ang balbula para masimulan ang apoy. Bilang karagdagan sa apoy, bibigyan ko kayo ng dagdag na pagkain. Tingnan niyong mabuti. Ito ay dehidrasyong gulay. Mga freeze-dried na piraso ng karne. At instant na bigas. Kapag nalagyan ng mainit na tubig, agad itong magiging mainit na lugaw ng karne. Dalhin ito sa plaza. Agad na magliyab. Gusto kong maranasan ng mga rebelde sa labas ng bayan. Kung ano ang tinatawag na usok ng buhay. Utang na loob, kapatid Lin. Ang mga tao ng Yunsu, hinding-hindi makakalimot. Walang kahoy o uling sa bakal na balde ng pinuno ng lungsod. Paano ito magkakaroon ng apoy? Buksan ang mga mata at tingnan ng mabuti. Asul na apoy. Ito ang tanyag na 3 lasa ng tunay na apoy. Ibinigay ng Diyos ang tunay na apoy. Ibuhos ang yelo. Ibuhos ang tubig. Magdagdag ng sangkap.
Lumabas na ang karne. Naging sariwang karne na. Bubuksan ng buong lungsod ang tiyan para kumain. Kapag busog na, ipapahangin ang amoy ng karne palabas ng lungsod. Pamatay sa gutom ng mga rebelde. Mamatay sila sa pagnanasa. Salamat sa pagkain, Ginoong Alkalde. Itong tinapay ay kasing tigas ng bato at maasim pa. Kahapon, si Ginoong Zhang ay kumain nito at agad na nagtatay at nagsuka. Kailan ba matatapos ang laban na ito? Ang bango, anong amoy ito? Ito ay amoy ng karne. Amoy ito ng karne mula sa nilutong bigas. May karne at lugaw sa bayan. Isang beses, nagluto ang nanay ko ng karne at lugaw para sa akin noong bagong taon. Ayaw ko nang makipaglaban. Nasa labas tayo, kumakagat sa mga bulok na bato, ayaw na. Hindi na ito maaring ipaglaban. Lahat kayo, tumahimik na. Sino mang magtatanong na hindi makikipaglaban, ay paparusahan dito mismo. Imposible, kakabigay lang nila ng tubig kahapon. Saan galing ang karne ngayon? Gu Qingfeng, anong uri ng salamangka ang ginamit mo? Malinaw na gusto mong gamitin ang amoy ng karne para guluhin ang puso ng aking 10,000 sundalo. Sundin ang utos ng nag-iisang hukbo. Kung bukas ay hindi pa rin mababasag ang lungsod. Lahat ng mga pinuno mula sa kapitan pataas ay dapat dalhin ang kanilang mga ulo. Kaya mo bang hawakan ang espada ng iyong 100,000 na hukbo bukas? Sabaw ng karne at tubig. Talagang nakabawi na ang grupong ito ng mga alipin. Kung magpapatuloy ito, bukas ng umaga, ang mag-aklas ay ang aking hukbo. Kung hindi nila mamatay, hayaan na lang silang mag-away sa loob. Ito ang kakaibang lason sa Western Regions. Natutunaw kapag nahaluan ng tubig. Basta't isang lagok lang nila. Magkakaroon sila ng ilusyon. Magiging baliw at kakain ng tao. Gamit ang dilim ng gabi, pumasok sa lungsod ng yon. Ihulog ito sa kanilang lawa. Anong bagay ito? May kumagat sa akin, umalis ka. Hawakan si Laoli. Bakit siya nagwawala at kumagat? Tignan niyo, mga tao. Ito ang banal na tubig na dinala ng punong bayan. Ito ay hindi talaga biyaya mula sa Diyos. Ito ay isang sumpa. Lahat ng uminom ng tubig ng demonyo ay nababaliw. Tubig ng demonyo. Ano ang gagawin natin? Tigil na. Ginoo ng lungsod. Para mong mapanatili ang lungsod, hindi alintana ang buhay ng mga tao. Gumagamit ka ng mahiwagang tubig para manlinlang. Kailangan nating sirain ang makapangyarihang makinaryang ito ngayon. Sinumang magtatangkang lumapit sa buhay na makinarya, walang patawad. Kagabi, ang buhay na tubig ay maayos pa. Ngunit ngayon, bakit nagdudulot ito ng pagkabaliw at pagngangalit? Kahit na ako ang nagdala ng mga maruming bagay na ito. Hindi pwedeng ganito, kailangan kong humingi ng tulong kay Ginoo. Isara ang imbakan ng tubig. Bawal nang uminom ng tubig ang sinuman. Ihiwalay ang mga nagwawala. Ginoong Lin, may nangyaring masama, kamakailan lang ang mga tao ay uminom ng tubig. At sunod-sunod na nagwawala at kumakagat. Napakalakas. At may puting bula sa bibig. Maraming chism sa buong lungsod. Sinasabi nilang may mga multo sa tubig. Iyan malakas at walang katapusan. Nagsusuka ng laway. Sa harap ng makabagong siyensya. Lahat yan ay kalokohan lang. Ang binigay ni Gucheng ay hindi talaga isang sumpa. Ito ay tipikal na botulinum toxin poisoning. May naglagay sa inyong imbakan ng tubig. Nang nakalalasing na lason, tiyak na si Xiaoli na masamang tao. Ang gumagamit ng mababang uri ng mga paraan upang saktan ang mga tao. At nais pang sirain ang aming moral sa pamamagitan ng mga chismis. Ngunit, Ginoo, ang lason ay walang kulay at walang lasa. Wala akong ebidensya.
Paano patunayan sa lahat na ito ay lason at hindi demonyo? Susubukan ko ito gamit ang kemikal. Sa harap ng modernong industriya, anumang lason ay agad na magpapakita ng tunay na anyo. Tingnan mong mabuti. Ito ay isang malinaw na test tube. Ito ang test reagent number 3. Pagbalik sa harap ng lahat. Kumuha ng kalahating tubo ng tubig. Ipatak ang gamot na 83. Ilagay ang gamot niksi. Basta't may lason sa tubig. Agad itong magbabago ng kulay. Si Gu ay tumanggap ng utos. Ngayon, tiyak na ipapakita ng mga lason na tubig. Ang tunay na anyo sa ilalim ng kagamitan. Mga kababayan, ang masasamang tubig ay nakasasama. Wasakin ang masamang makina na yon. Bukas ang pinto ng lungsod, humingi kay Xiao Daxiao ng isang pagkakataon para makaligtas. Narito ang leader ng lungsod. Lahat, tumahimik kayo sa harap ko. Ngayon, gagamitin ko ang mahikal na kasangkapan. Upang ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng masasamang espiritu. Tingnan mo ang baso ng salamin na sobrang linaw. Tiyak na ito ay isang kagamitan ng mga Diyos. Kumuha ang payat na unggoy ng tubig mula sa imbakan. Ang tubig na ito ay malinaw. Subukan natin ito gamit ang pilak na karayom. Walang lason, tingnan niyong mabuti. Namula ang tubig, dumugo na. Totoong may mahika. Ito ay hindi mahika. Ito ang mahiwagang gamit na nagpapakita ng kapangyarihan. Ang tubig na ito ay nilagyan ng walang kulay, walang amoy na nakalalasong lason. Ito ay utos ng mga tuta ni Xiaoli, mga spiya mula sa labas ng bayan. Naglagay sila ng nakakalasing na lason sa imbakan ng tubig. Gusto nilang magpatayan tayo sa isa't isa. Napakadali nilang gawin ito. Pinatay nila ang buong bayan ko. Tama ang sinabi ng bayaning pinuno. Kakaiba lang itong mga walang hiya, na palaging humihiling na buksan ang pinto ng lungsod at sumuko. Sila ang mga espiya na ipinadala ni Xiaoli. Humakbang kayo, huwag hadlangan ang daan. Hulihin sila. Halos ikamatay natin. Mga kababayan, ang mga Diyos ay may matalas na mata. Walang masamang espiritu ang makakatakas. Basta't may proteksyon ang mga Diyos. Ang mga pakana ni Xiaoli ay maglalaho. Iwasan ang lason. Muling mag-imbak ng tubig. Matalino ang pinuno ng lungsod. Hindi umatras sa laban. Mahal na Panginoon, pakiusap. Kinuha ni Gu Qinfeng ang isang pilak na kahon. Bumuhos ng isang patak ng pulang tubig. At nahuli ang lahat ng lason. Ang mga tao sa bayan ay hindi nagalit. Sa halip, lahat sila ay pumunta upang sumamba sa bakal na kahon. Lahat ng basura ay basura lamang. Saan ba nakuha ang mga ganitong masasamang bagay? Ipasa ang utos ko, magtipon ang buong hukbo. Samantalahin ang dilim bilang takip. Ipadala ang 100,000 na sundalo sa akin. Sugod sa lungsod ng Yunzhou. Ang dakilang general ay sumugod sa gabi. Hindi makita ang depensa ng lungsod. Mabigat ang magiging pinsala. Mag-utos. Ang unang umakyat sa pader ng lungsod ay bibigyan ng 1,000,000 pirasong ginto. Sa labas ng lungsod ng Engong, nag-aapoy ang langit. Nagtipon si Xiaoli ng 100,000 sundalo. Sinasamantala ang dilim ng gabi. Naghahanda upang maglunsad ng malawakang atake sa akin. Sa tulong ng dilim bilang takip. Sa harap ng modernong optika. Para siyang nagdadala ng isang tao upang mamatay. Tingnan mong mabuti, ito ay isang sobrang taas na floodlight na may matrix na uri. Pindutin ang pulang pangunahing switch na ito. Ang nakakasilaw. Wala na akong makitang anuman. Ito ba ay isang artipisyal na araw? Ito ay tinatawag na malakas na liwanag na panggulo. Kapag sabay-sabay na umandar ang daan-daang ganitong makina, maaaring agad na guluhin ang paningin ng kaaway. Paano tayo makakaatake kung hindi natin sila makita? Nagniningning. Hindi nakikipaglaban ngunit napapabagsak ang kaaway. Mahal na guro, pakiusap, ibigay na ang ganitong uri ng mahiwagang bagay sa Yunzhou. Hawakan ito, tinatawag itong walkie-talkie. Makakapag-usap tayo mula sa malayo. Pindutin ang gilid habang nagsasalita. Bitawan para makinig sa mga ulat sa pader ng lungsod. Iulat ang sitwasyon ng laban sa akin anumang oras. Si Gu Muming ay. Ngayong gabi, walang uwi ang mga rebeldeng sundalo. Dumating na ang mga pinuno ng lungsod. Hindi pala lampas sa 300 hakbang ang layo. Naririnig na ang kanilang paghila ng espada. Lahat, makinig. Ilapat ang kamay sa pulang mekanismo. Walang utos mula sa akin. Huwag nang magpalipat-lipat. Sanda ng pagpapala. Para mapadilat ang mga mata nila. Sobrang sakit ng pagkabulag ng mata ko.
Ano ba itong mahiwagang liwanag na ito? Harangan ang liwanag gamit ang shield. Hindi pwedeng sumugod ang general. Lahat ng mga sundalo sa unahan ay bulag. Ang huli ay tinatapakan ang katawan ng una habang nagsisigawan. Ganap na nagkawatak-watak ang hanay. Ano? Leader ng lungsod. Wala kaming kahit isang pana na ibato. Sila, ang 1-0-0-0 na hukbo, ay nagsarili nilang binagsak ang sarili. Para itong isang walang katapusang sandata. Kapatid na Lin, malakas na umatras ang mga kalaban. Nawasak na ang unahan ng kaaway. Sila ay nagkakasakitan sa isa't isa. Ginoong Gyu, ang liwanag ay makakapagbulag lamang. Hindi nito kayang tuluyang wasakin ang kakayahang makipaglaban. Kapag nakasanayan na nila ang liwanag, muli silang mag-organisa para sa atake. Natapos ang pagbubulag. Ibigay sa kanila ang atake ng mahika. Antas ng pagsabog ng pampakalma. Gagawin kong umiyak sila habang umaalis sa lungsod ng Yunzhao. Huwag isara ang liwanag ng Panginoong Gyu. Naipasa ko na ang mga sandatang mahika sa liwanag. Agad na ipadala ang iyong tao para kunin ang mga ito. Kumuha ng bagong kagamitan mula sa imbakan sa pinakamabilis na paraan. Sundin ang utos. Nakikita mo na ba ang kahon, Gu Qingfeng? Kunin mo ang itim na maskara na may tubo. Isuot mo sa ulo. Higpitan mo ang strap. Ito ay tinatawag na maskara laban sa usok at toxin. Pagkatapos isuot, kunin mo yung metal na garapon. Nakikita mo ba yung bakal na singsing sa metal na garapon? Hintayin mong lumapit ang mga rebeldeng militar sa ilalim ng pader. Tanggalin ang pull ring. Diretsong itapon. Tandaan, huwag tanggalin ang mask pagkatapos itapon. Naiintindihan ko. Tiyak na hindi na sila babalik. Mag-una sa pagsugod. Ang umatras, papatayin. Itaas ang shield para harangin ang matinding liwanag. Umakyat ka sa pader ng lungsod. Umakyat ka sa pader ng lungsod. Ha! Sumugod, walang mga palaso sa itaas ng pader. Sila ay parusa mula sa Diyos. Ibigay. Ano itong nakatagong armas? Hindi sumabog. Hea. Parang nasusunog ang lalamunan ko. Ginoo. Ito ay lason na usok. Hindi kami makakahinga. Ano bang uri ng mahika ito? Hindi ako makakapayag. Mga kapatid sa labas ng bayan. Kayo rin ay mga mamamayan ng Daliang. Kayo rin ay mga anak ng inyong mga magulang. Ilagay ang mga sandata. Uminom ng sabaw ng karne. Ako si Gu Qingfeng, pangangalagaan ko kayong makauwi ng buhay sa inyong mga ina. Mabait ang pinuno ng bayan. Hindi na ako lalaban. Sumuko na ako. Gusto kong umuwi. Hahahaha. Gu Qingfeng. Gamitin mo ang liwanag ng langit at ang usok ng demonyo upang talunin ang kalaban. Hindi ka papayagan ni Chao Kuang. Naghihintay ako sa iyo sa daan patungo sa ilalim ng lupa. Gu Qingfeng tumanggap ng utos. Kagalang-galang na hari. Narinig ko na bumagsak ang liwanag ng pagkawasak sa lungsod ng Yunzhao. Kasama ng usok ng parusa mula sa langit. Ito ay isang mahalagang kayamanan ng bansa. Sa utos ng langit. Iniutos kay Ginoong Gu Qingfeng na agad na ibigay ang banal na bagay. At sumama sa akin patungong kabisera upang makaharap ang hari. Kung may pagdududa, ito ay ituturing na pagmamakaawa ng kapangyarihan. Ginoong Bei, ang aming punong lungsod ay matyagang nagbantay sa Yunzhao ng 3 buwan. Ni isang butil ng bigas mula sa imperyo ay hindi ibinigay. Ngayon, naitaboy na namin ang mga rebelde. Hindi pa nga siya nagbibigay ng gantimpala. Sa halip, nais pa niyang agawin ang mga estratehiya at ituring na rebelyon. Haha! Matapang na mandirigma. Sa buong mundo, hindi ba't ang lupa ng hari? Nasa kamay ni Gu Qingfeng ang mga mahalagang bagay. Sino ang makakaalam kung magiging susunod siyang Xiaoli? Ako ay sumusunod sa utos. Pakiusap, pakiantabay na lang po ang kanyang kagalang-galang. Kumuha si Rongchen ng banal na bagay mula sa likod na bulwagan. Nagpadala ang emperador ng mga gwardya upang pilitin ang palasyo. Nais niyang ipasa ko ang banal na bagay na nagtataboy ng kaaway papuntang kabisera. Kung hindi ko ito ibigay, ito ay isang malaking krimen ng rebelyon. Ano ang dapat kong gawin, Gu? Hahaha. Natatakot ang matandang emperador na magrebelde ka. Kaya sabihin mo sa kanya. Mga searchlight at gas. Parehong mga consumable. Ubos na.
Gusto niya ng isang artifact na makakapaghari sa buong mundo. Kaya bibigyan ko siya ng isa. Isang tunay na walang talo na artifact na makakapag-isa sa mundo. Ngayon ay magdadala ako sa iyo ng ilang bag ng mga bagay. Tinitiyak ko sa iyo. Naiintindihan ng emperador ang bagay na ito. Kaya't kailangan niyang ibigay ang pwesto ng kasalukuyang punong ministro sa iyo. Aalis na ako upang kunin ang mga gamit mula sa imbakan. Ginoong Gyu. Ito ay tinatawag na super hybrid na bigas. Talagang puno ang butil na ito. Ngunit sa bagay na ito papasok sa kabisera. Kung hindi makita ng kanyang kamahalan ang liwanag na nagtataboy sa kaaway, baka ako ay maparusahan sa kasalanang panlilinlang sa hari. Sabihin mo sa kanya, ang spotlight ay isang beses na gamit lamang. Naubos na ito. Ngunit ang mga buto na hawak mo ay may ani na 1,500 kilo bawat ektarya. Dami, maliit. Huwag kang magbiro, Ginoong Lin. Sa aming bansa, ang pinakamabunga naming mga palayan. Sa taon ng masaganang ani ay hindi lalampas sa 3 kilong bawat ektarya. Paano magiging posible ang 1,500 kilo? Sa harap ng modernong teknolohiya, walang imposible. May mga ilaw para sa pagtubo ng halaman at mabilis na nutrisyon sa kahon. Dala mo ang mga bagay na ito. Sa daan papuntang Beijing, ibabad sa tubig para tumubo. Ginoong Gyu, dalhin ito sa kabisera. Para sa matandang emperador. Bigyan siya ng isang modernong aralin sa agrikultura. Naiintindihan ko, Ginoong Gyu. Kapatid Lin, hintayin mo akong magtagumpay. Ako ay nagsasalita mula sa lungsod ng Zhou, si Gyu Qingfeng. Nagpapakumbaba upang magpasalamat sa hari. Nagpapakumbaba upang magpasalamat sa hari, mabuhay ang hari. Gu Aiking, tumayo ka na. Narinig ko na ikaw ay pinagpala. Gamit ang liwanag ng Diyos laban sa mga kalaban at ang parusa ng langit sa mga demonyo. Hindi gumamit ng isang sundalo o isang armas. Nakuha mo ang armadong hukbo ni Xiaoli na 10,000. May ganito ngang nangyari. Totoo pong nangyari ito sa hari. Ako'y umaasa sa kapangyarihan ng hari. Nakataka sa laban. Kung ganoon, saan ang banal na liwanag na kasangkapang dala mo? Ipakita mo na agad. Hayaan mong makita ko ng malinaw. Ipinapahayag ko, mahal na hari. Ang liwanag at usok na nagpalaya sa kaaway ay mga bagay na ipinagkaloob ng mga Diyos. Kapag ang liwanag ay naisaaktibo, ito ay mauubos ang kapangyarihan. Kapag nawala na ang usok, ang mga kagamitan ay naging alikabok. Hindi ko maibigay ang kagamitan na nagpalaya sa kaaway. Bold na Gu Qingfeng, maliwanag na ikaw ay may hawak ng mga sundalo at nagtatago ng mahahalagang kayamanan ng bansa. Ikaw ay tumanggi sa utos. Gumagamit ng mga pulbos. Isang napaka-absurd na dahilan. Niloloko ang hari at ang mga nakatataas. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Gu Qingfeng, hindi mo maibigay ang banal na bagay. Gusto mo bang itago ito? Para maging susunod na Xiaoli. Tawagin ng tao, hulihin ang baliw na ito. May dala akong isang bagay na makakapagpanatili sa aking dakilang layang na bansa sa tagumpay sa mga henerasyon. O, tunay na banal na bagay. Kung hindi mo ito maipapakita, ngayon, ang malaking bulwagan na ito ay magiging iyong libingan. Mahal na hari, ito ang mahiwagang bagay na dinala ng inyong lingkod. Ha 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 ha. Nabaliw ka na ba? Isang pumla ng palay ang itinuturing mong mahiwaga. Niloloko mo ba ang hari? Walang hiya, Gu Qingfeng. Isang ligaw na damo ang ginagamit mo para lokohin ako. Ihatid siya at patayin. Ito ay hindi damo. Ito ay super na bigas. Kung itatanim ito sa bukirin, makakakuha ng 1,500 kilo bawat ektarya. Anong sinabi mo? Ilang kilo bawat ektarya? Mahal na hari, ako ay nasa daan patungong kabisera. Nagamit lamang ng kaunting oras. At ang mga pinatuyong buto ay naging ganito kalalaki at matibay na punla. Dahil sa liwanag ng buhay. Liwanag na kulay ube. Ang liwanag na ito ay tumama sa punla. At ito ay naging napakabuhay na buhay. Mahal na Ginoo. Ang liwanag na nagtataboy sa kaaway ay makakapatay lamang. Ngunit ang lilang liwanag ay makapagpapalago sa lahat ng bagay. Makakapagbigay ito ng kasaganaan sa dakilang liyang. Sobrang matibay. 3 taon na akong emperador. Hindi pa ako nakakita ng mga pananim na ganito katakot-takot ang paglago. Mag-isip ka, mahal na emperador. Sa isang halamang gamot at lilang liwanag lamang, hindi maaring matiyak na makakapag-ani ito ng 1,000 kilo bawat ektarya. Tiyak na ito ay isang ilusyon. Ang mga tao ay nakasalalay sa pagkain. Basta't ang mga buto ng mahiwagang bigas na ito ay makakapagbigay ng kalahating ani. Maaari nang makabuo ang aking dakilang bansa ng 1,000,000 malalakas na sundalo. At wawasakin ang buong mundo. Ginoong Aiking. Ilan pang mga buto ng mahiwagang bigas ang hawak mo?
Kapatid na Lin, itong taktika ng psychological warfare. Talagang naipaliwanag mo ng husto ang hari. Sa kanya, nasa Yunsu City ang lahat ng 100,000 sako ng binhi. Hindi lang binhi, kasama rin ang mga plano para sa greenhouse at mga taniman. Handa akong ialay ang lahat sa Dakilang Liao. Haha! Banal na langit, Dakilang Liang. Si Gu Qingfeng ay nagtagumpay sa paglaban sa kaaway. Nag-ambag ng hiyas na may kabutihang loob. Ikaw ang tunay na haligi ng Dakilang Liang, ang haligi ng bansa. Ipinaabot ko ang aking utos. Itatalaga si Gu Qingfeng bilang unang ministro sa kasalukuyang panahon. Pinamumunuan ang buong bansa sa agrikultura, kabuhayan, at irigasyon. Pumunta si Son, tignan natin. Ito ang plano ng greenhouse na ibinigay ng Diyos. Ang papel na ito ay mas makinis kaysa sa sutla. Ang mga gusaling iginuhit dito ay talagang likha ng mga Diyos. Ito ay hindi gusali. Ito ay tinatawag na greenhouse. Sakop ng malinaw na tela ng salamin. Kahit sa taglamig, maaari tayong magtanim ng bigas. Ginoong punong ministro. Ito ay laban sa tamang panahon. Walang sustansya mula sa lupa. Hindi makakapag-ani ng pagkain. Ito ang espiritu ng lupa na ibinigay ng mga Diyos. Tinatawag itong pataba. Napaka makapangyarihan ng amoy na ito. Ako mismo ang bababa sa bukirin. Kung may kakaibang bisa, handa ang matandang lingkod na ituring ang butil na ito bilang ninuno. Ginto ng Lin. At ito pang ginseng mula sa bundok. Saan mo ito nahukay mula sa lumang libingan? Bihira at nakakagulat. Ginto ng 8. Ipadala ang ginseng para sa pagsusuri. Duta ng Ministro Gu, handa na ba ang mga binili ko? Mag-alala ka, kapatid Lin. 2,000 gin ng mga ligaw na halamang gamot. Ang 10,000 layang ng pondo ay nasa imbakan na. Handa nang salubungin ang agos ng modernong industriya ng bakal. Purong bakal. Kapatid Lin, ginamit mo pa nga ito para gawing araro. Ito ang tinatawag na modernong metalurhiya. Gamitin ito para mag-araro ng 10 araw. Magbukas ng daan-daang libong ektarya. Ang pataba at bomba ay darating agad. Ilagay ang gintong halamang gamot sa tray. Kapatid Lin, ang mga kalakal ay handa na. Sire, gumamit ng pataba. Ang mga diamante ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa mga puno. Sinusubukan ng matanda. Ang ani ay umaabot ng 1.600 gin bawat mu. Lahat ay tumakbo palayo. Totoo ito, tunay na pagkain ito. Nasa itaas ang mga ninuno. Sa daliang, wala nang taggutom. Kailangan nilang mag-alaga ng 1,000,000 bakal na kawal. Lalakad ng walang humpay sa lahat ng direksyon. Guro, ito ay isang himala. Guro, pakinggan ang utos. Bibigyan kita ng seremonya ng siyam na siklab. Makita si Yu tulad ng nakikita si Haring ako. Kapatid na Lin, ikaw ba ay tao o tunay na Diyos? Guro Lin, ako ay naubusan ng pera. Nawasak na ang buong supply chain. Pakiusap, bilhin mo ang aking pabrika. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Noong pinilit mo akong magkaproblema, nagbigay ka ba ng pagkakataon? Nabulag ako sa galit. Hindi ko alam. Marami kang mga napakagandang ligaw na ginseng at antigong bagay. Hahaha, Xiao Chen, ipatawag mo ang gwardiya para itapon siya. Hindi tumatanggap ng basura ang grupo ni Lin Min. Mangyaring umupo, Ginoong Zhao. Huwag mong dumiin ang karpet ni Ginoong Lin. Ginto kapalit ng mga materyales. Ginto kapalit ng mga materyales. Antik kapalit ng teknolohiya. Sa loob ng 6 na buwan, ang Lin Group ay naging nangunguna sa buong mundo. Sa auction at mga gamot na bilyong negosyo. Kapatid Gu, kumusta na dyan? Mga mahihina ang loob sa daling, makinig kayo. Ibigay ninyo ang inyong mga binhi ng sagradong palay at mga sandatang pangkuta. Ipapako ko kayo sa buong bangkay. Punong Ministro Gu. 30,000 kawal na bakal. Ang ating bagong hukbo ay training pa lang ng 3 buwan. Paano na ito? Huwag mag-alala, Hari. Kahit gaano pa karami ang mga sandatang pangdigmaan. Sa harap ng kapangyarihan ng mga Diyos. Isa lamang silang mga walang kwentang hayop. Ang hukbo ni Lin Erbeitong ay papalapit. Nagnanais na agawin ang immortal na palay. Sa daliang. Kailangan ng ultimong apoy. Brother Gu, ang mabigat na kagamitan ay naipadala na sa imbakan. Agad na magpadala ng tao para kunin ito. Ngayon, bigyan natin sila ng isang aralin. Sa praktikal na pagsasanay ng modernong air-ground integrated warfare. Ano ang halimaw na yon? Bakit ito naglalabas ng ungol ng mabangis na hayop? Makinig ka, mga hilagang barbaro. Lumampas sa hangganan ng bato. Dumadagundong ang kulog. Nawasak sa pira-piraso. Hahaha, nag-akto ng kababalaghan. Lahat ng sundalo sumugod. Patag na ang malaking tulay. Umangat at pasabugin ang katotohanan.
Umalon na. Paano maaaring lumipad ang bakal? Ano itong uri ng mahika? Mahal na hari, iyon ay ang kidlat na ibon ng Diyos. Bumagsak ang kidlat. Parusa ng langit. Totoong parusa ng langit. Mag-urong, mag-urong na. Sundan ang motocam sa kanilang paghabol. Saktan ang nalulumbay na aso. Patayin. Naway pagpalain ako ng Diyos. Ang hilagang barbaro ay handang magpasakop magpakailanman. Taon-taon ang magbibigay ng tributo. Hilingin sa Diyos na kunin ang kidlat at ibong Diyos. Kung mayroong pag-aklas. Apoy ng Diyos. Tiyak na susunugin ang huling piraso ng lupa ng Beitong. Mabuhay ang daliang ng walang hanggan. Mabuhay si Guxian Siang ng walang hanggan. Guxeong, binabati kita. Ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng isang tao sa daliang. At nasa itaas ng libu-libong tao. Kung wala ang tulong ni Lin Xiong, ang daliang ay matagal nang naging mga buto. Ang dakilang dinastya na ito ay itinayo ng mga kapatid na Lin. Isang imperyo ng negosyo na nagkakahalaga ng trilyon. Isang kapangyarihang ganap sa sinaunang panahon. Ang bitak na ito ay ganap na nagbago ng dalawang mundo. Ang teritoryo ng dakilang dinastya ni Ginoong Gu ay malawak pa. Ang modernong teknolohiya ay walang hanggan. Mula sa araw na ito, tayo ay magtatayo ng isang walang kamatayang super imperyo sa dalawang mundo. Nais ng malinis na hangin na sumunod kay kapatid Lin. Sa bawat buhay at sa bawat salinlahi. Hindi magdadalawang isip kahit sa libu-libong kamatayan.